Sabi nga rito, halimbawa yung mga disciples sa Acts chapter 6, 7. So the word of God spread, and the number of disciples in Jerusalem is what? Increase rapidly. Di ba? Even the disciples, nag-i-increase sila rapidly. Pag sinabi rapidly, walang formula na ginamit para, di ba? Walang biyan na formulas na yun Rapidly. Ika nga. Hindi kaya pigilin na yun. And large number of priests become obedient to faith. O, tingnan mo. So, even the church, nag-grow. Diba? Kasi meron kang anointing para mag-grow. May anointing ka para mag-produce. May anointing tayo para mag-increase. Not to decrease. Amen? Pero kung mayroon kang kunting yaman ngayon, i-increase yan. So, tawag sa'yo, payaman ng kung may gano'n kang ganda, ang tawag doon, paganda ng pagwapo, pagwapo ng pag may bait, pabait ng diba? Kahapon mabait ka na, ngayon mas mabait ka na. Kahapon mas gwapo ka, lalo ngayon. Bukas mas maganda, kahapon maganda ka, ngayon mas maganda ka. Diba? Kahapon matalino ka, ngayon mas matalino ka pa lalo. Habang tumatanda, lalo kang gumagaling, gumaganda, tumatalino. Lalo ka nagiging valuable. Sabi nga nila, yung babae daw, habang tumatanda, nagdi-depreciate yung value. Diba? Naniwala ba kayo doon? Diba? Yung lalaki daw, habang tumatanda, lalo matumataas yung value. Oo, gano'n. Naniwala ba kayo doon? Oo, so, depende yun. Okay, so, mga kapatid, yung mga bagay sa buhay natin na binigay ng Diyos, dapat mag-increase yan. Kasi you are created talaga, anointed to increase. To increase in wisdom, to increase in knowledge, to increase in any ways. Okay? Even your ministry, dapat mag-increase ka. Even your love to God, dapat nag-increase yan. Even your commitment, nag-increase yan. Amen? Even your relationship to the Lord, nag-increase dapat yan. Even in your giving, nag-increase yan. Hindi pa-decrease na pa-decrease. Diba? Dapat nag-increase yan. Kasi yun ang anointing mo talaga yun talaga ang design mo. Yun talaga ang design mayroon tayo. Okay? Doon ka talaga itinalaga. Number 2, we are anointed to subdue. The word subdue is malupig. Malulupig. Parang gano'n. Diba, punta kasi sa lugar, you will subdue the barangay. Lulupigin mo yung barangay. Yun. Parang gano'n. So, ang mangyayari ito, through what? Through discipleship. In the Christian word, in the Christian context, we will subdue the earth through Christianity. We will subdue the earth through disciples. Yung word na disciples sa Bible, hindi po ito religious word. Ito po ay military word or word for dialect in the kingdom. Okay? Ganun po yun. Disciples. Hindi yan religious word. Na ginagawa yan, the disciples o the soldiers, okay? Ito yung gagamitin to subdue or talunin yung isang lugar. In a Christian context, yung disciple ang gagamitin para yung isang lugar i-convert sa pananampalataya kay Jesus. Okay? So yun. Hindi ba si Jesus ang gumamit niya ng word ng disciple? Sa Matthew, yes, si Jesus yun. Pero tingnan mo si Jesus pumunta rito, namatay siya as a what? King of the Jews. Ano ba ang king? Di ba kingdom? Okay? Di po ba? King is a kingdom. Bawat king mayroong kingdom. So si Jesus is king of the Jews. So talagang pumunta siya rito to build the kingdom of God. Kaya nga lamang, na-open sa church is kasi na-disobey o nag-reject yung mga Hudyo. Kaya nga, yung kanyang mga disciples, yung 12 disciples talaga, ang training ni Jesus doon is